We must understand, we must pursue, we must study, and we must learn about the kingdom. Para po, the Holy Spirit and the Father will teach us or reveal us kung ano, kung makita po ng ating Panginoon how we so much interested in this message is ang Father po ang siyang magpapaunawa po sa atin ito. Hindi po lang ako. Ako po'y channels of blessings lamang po para maintindihan po ng mas marami kung ano ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung maririnig mo po sa akin ngayon sa pinag-aaralan po natin, ang Lord po ang siyang magko-confirm nito sa'yo. Magko-confirm nito sa'yo. Hindi po manggagaling sa akin ang karunungan na malalaman mo, kundi sa Kanya pa rin po. Amen po? Hindi ko po tinataas ang sarili ko po rito, kundi itinataas ko po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa pagtuturong ito. Dahil po ang mensaheng ito ng kaharian ay sa Kanya po. Pinadaan lang po sa akin para mapakinggan din po natin. Amen po. So siya po ang dapat maitaas, hindi po ako. Amen po. Next. Our faith must be accompanied by action. Sa James 2:26, as the body without the spirit is dead. So faith without deeds is dead. Amen? So may pananampalataya ka, naniniwala ka, pero wala kang ginagawa. Patay pa rin po yung pananampalataya po natin. The body without the spirit is dead. Amen po? Yung katawan po natin, kung walang espiritu ng Diyos sa buhay po natin, sa katawang ito, patay din po. Amen po? So, sa pananampalataya po natin, kung wala po tayong gawa, patay rin po ang pananampalatayang ito. Kasi nagiging stagnant po siya. So, sa Matthew 7:24, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Yan po yung tinutukoy na faith without deed is dead. So kapag narinig mo ang mensaheng ito ng kaharian ng Diyos or ang salita ng ating Panginoong Hesus at isinagawa po natin at ipinut po natin ito into practice, amen po, first, practice to ourselves kung paano tayo mabuhay ng pangkaharian dito sa lupa. At pagkatapos, na ipapahayag po natin ito sa mga tao sa paligid po natin, ay maitutulad sa isang wise man na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Na kung saan kahit may dumaan na bagyo, hindi po basta-basta magigiba. Amen po. Next. Sabi po sa Hebrew 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, ano ibig sabihin po niyan? Without faith, hindi po, imposible po nating mapiplease or mabibigyan ng kagalakan ng Diyos kung wala po tayong pananampalataya. At ano yung pananampalatayang yun? So, yun po yung sinasabi kong difference kanina ng faith, ng kingdom faith, sa faith lang na alam po natin na may sakit ka, gagaling ka, manalangin ka, maniwala ka, gagaling ka. Yes, gagaling ka because of your mind setting. Minsan, ganun nangyayari. But, ang tinutukoy po natin na faith dito is faith according to the message that Jesus preached. Sabi nga po kanina sa Romans 10:17, faith comes
by the hearing of message, and that message is from the Word of Christ. Amen po. So, hindi po ito tumutukoy doon sa naniniwala ka magkakaroon ka ng ganito, magkakaroon ka ng ganyan. Amen po. So, yung faith na ito, ang siyang magbibigay kagalakan sa Diyos dahil nakikita niya sa'yo na ang kaharian niya ay nasa iyo. Nakikita niya sa'yo ang kanyang anak na si Jesus. Nakikita niya na ang gawa mo ay kanyang gawa. Nakikita niya ang imahe niya sa'yo. Yun po yung tinutukoy po nating faith dito. Amen po? Na kung saan sa pag nagkaroon tayo ng faith sa mensaheng ipinahayag ni Jesus, tayo po ay bumabalik sa kung saan tayo originally made. Amen po? Saan po ba tayo originally made? In His image and in His likeness. Amen? Maging maliwanag po sa atin iyon. Na ang faith is ang foundation po ng faith is the kingdom of God. Na kung ano ang plano ng Diyos dito sa mundo, yun po yung gusto niyang mangyari sa'yo. But not in the form of buildings and big palaces, but in the form of your body na nasa Kanya ang iyong anak, ang Kanyang anak at Kanyang banal na spirito. Sabi nga po, di ba sa Corinthians, our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? So yun po yung faith na pinatutungkulan po dito. At naniniwala ka na kahit hindi mo siya nakikita, ang anak niya, si Jesus, ay naniniwala kang nag-i-exist siya. And that He rewarded those who earnestly seek Him. Anong tinutukoy na seek Him? Yung sinisik mo yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen? Pag sinabing seek His face, which means you are earnestly wanting to know Him more. Amen? Para pag nakita po ng ating Panginoon yung pagpupursigi mo, makikita po niya na ikaw ay sigurado na gusto mo siyang maunawaan. Amen? Gusto mo malaman kung ano yung mensahe niya, mauunawaan po, makikita niya po at i-reveal niya po ang sarili niya sa iyo. Amen? So our faith is only as strong as the test survive. So our faith must be put into test. So which means ang pananampalataya po natin ay laging may kasunod na pagsubok. Doon lang natin mauunawaan na ang pananampalataya natin ay matibay kapag nakalagpas po tayo sa bawat pagsubok. Amen? So, kingdom faith is in the king, not in the king's favor and gifts. Lagay po natin sa ating kaisipan po ito. Kingdom faith is in the king, not in the king's favor and gift. So, ibig sabihin, hindi dahil sa pabor niya, sa mga regalo ng hari, ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanya. Kundi kahit wala yung mga yon, is nakikita ang pananampalataya nating iyon kahit walang pabor or mga regalo na pwede nating ibigay sa kanya. Amen po. Next. Kingdom faith that trust God whether He bless or not, whether He heals or not, whether He delivers or not. Yan po ang kingdom faith na dapat meron po tayo. Don't build your faith on God, on what God shows you. Build it on God. Kasi minsan, nananampalataya lang tayo sa Diyos dahil may mga nakikita tayo or may mga magagandang bagay tayong nakukuha. Amen po? Pero paano kung wala na?
Dapat yung pananampalataya po natin ay naka-build on God. Sa mga salita niya. Amen po. Sa mensahe po niya. Kingdom faith is tested faith. Kapag sinabing kingdom faith, meron tayong pananampalataya, is na-test na to. Kumbaga, tapos na. Tested na. Kaya meron tayo. Kumbaga, doon po nakabilang yung ating pananampalataya as a kingdom faith. Sa Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. So, meron po ng pananampalataya sa Diyos, mismong si Jesus. At nung siya po ay pinadala para i-tempt, mas lalo po itong tumibay. Dahil, bakit? Kasi napagtagumpayan niya po yung tempt sa kanya ni Satanas. Amen? In 1 Corinthians 10:13, sabi nga po dyan, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Amen po. So sinasabi po dyan na walang pagsubok sa atin na hindi kinaya. So kumbaga, iaalaw po talaga tayong i-test yung faith natin sa Kanya para po makita po niya kung gaano po tayo kasincere para malaman at makilala po siya. Paano tayo susunod sa Kanya. Amen po. At kung sa tingin po natin hindi na po, wala na pong lulusutan ang problemang dinadaanan natin, pag nakita po ng Lord na ikaw ay sa Kanya, He will also provide a way out para makapag-stand po tayo. Siya rin po ang magbibigay, ang tutulong sa atin para makalusot po tayo. Amen po. So, maintindihan po natin ang mga bagay na ito. Sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, nandun po talaga yung pagsubok kapag sinasabi po natin or we have faith in God, na kung saan yung kingdom faith ang tinutukoy po dito, na siyang nandun na, naintindihan mo, narinig mo ang mensahe ng kaharian ng Diyos. And then, itetest ka kung talagang nandun ka nga ba talaga. Amen po. So, ano po ang kailangan mangyari? Sabi po ng Romans 12, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Amen po. Which means, kung anong kultura ng mundong ito, kailangan maging iba ka. Anong dapat mong maging kultura? Kultura ng kaharian ng Diyos. Amen po. And be transformed by the renewing of mind. Hindi renewing of your heart, kundi magbago tayo ng kaisipan. Amen po. Ang sa gayon, kapag nakita po ng Diyos that our mind is renewed, doon po tayo itetest at ma-approve ng Diyos kung ano yung gusto po niya, kung ano yung nakakalugod sa Kanya, kung ano yung perpektong kalooban niya. Amen po. Number 4 and last, our faith defines our future. Amen. So, balikan po natin yung Hebrews 11:39 verse 40. All these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all the good the God had promised, for God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without
us. Amen po. So, yung mga taong binanggit po natin, sila Moses, Abraham, si Abel, si Enoch, at iba pa, sila David. Amen po. Lahat po sila nakapag-earn ng good reputation dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero, naniwala sila sa Diyos kahit hindi pa dumadating yung bagay na pinanampalatayaan nila. Bakit? Kasi may mas magandang inihanda ng Diyos para sa atin. Para na sa gayon, kapag dumating na yung kanyang kalooban, sabay-sabay po tayo. Magiging kasabay po natin sila Enoch, sila David, na mararanasan kung ano yung pinangako ng Diyos sa kanila. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen po. In 1 Corinthians 15:58, sabi po dyan, "Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So magpatuloy po tayo. Tumindig po tayo ng matibay. Stand firm. Huwag po nating hayaan na tayo'y maiusog or maialis sa kinalalagyan natin ng iba dahil lamang po sa kanilang mga personal na interes. At ibigay po natin ng buong buo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay ay may reward. Amen po. So, sabi pa nga po sa Hebrews 12:28, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Si Pablo po ang nagsasabi po nito. Ano pong tinanggap natin sa Panginoon? Hindi lamang po yung word na salvation. Hindi po sinabi dyan na salvation. Therefore, since we are receiving salvation that cannot be shaken, hindi po salvation. Because lagi ko pong inuulit, salvation is a process for you to be saved. Amen po. Ang talagang nakahanda sa atin since the beginning of creation is a kingdom of God. Amen po, para maintindihan po natin. So sinasabi po dito ni Pablo, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken." Amen po. So, ang pinananampalatayaan po natin is ang kaharian ng Diyos. Amen po. Ang kaharian ng langit. Doon po nakasandig ang ating pananampalataya na nagmula po sa kanyang anak na si Jesus. At sino si Jesus? Siya po yung hari ng kahariang iyon. Amen po. Para maintindihan po natin na hindi po natin inaalis yung hari. Kasi hindi po matatawag na kaharian ang isang kaharian kung wala pong hari. At hindi po matatawag na hari ang isang hari kung wala po siyang kaharian. At hindi po siya matatawag na hari na may kaharian kung wala po siyang citizen. At sino po ang mga citizen na yon? Tayo po na pinili ng hari. Amen po. Na kung ikaw, sabi nga po, "If today you hear His voice, do not harden your heart." Gusto kanyang mapunta sa kanyang kaharian. Sabi po ng ating Panginoon, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Naririnig mo ngayon na sinasabi niya ngayon yon sa'yo. Ano
ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba ang kahariang inihanda niya sa iyo? Sabi po uli ni Pablo, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen po. Tanungin po natin ang sarili natin. Ano nga ba ang gusto ng Lord sa buhay mo? Ano ba yung gusto niyang maranasan mo? Ano ba yung hinihanda niya para sa iyo? Hinihanda po niya ang kanyang kaharian para sa atin. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang maiparating po sa atin na meron siyang kaharian. Na dapat nandoon po tayo. Although we are here on earth, nangako po ang Diyos sa atin na kahit nandito ka sa mundong ito, you will have eternal life. Amen po. At gusto niya na kung paano kumilos ang kanyang mga hinirang, David, si Abel, si Moses, si Abraham. Gusto niya gumawa ka rin ng iyong history sa henerasyon natin ngayon. Nasa gayon sa pagdating ng panahon na ang bawat mananampalataya niya ay iaangat na niya sa alapaan. Magtatagpo-tagpo tayo kasama ang mga naunang hinirang ng ating Panginoon. So sa panahon ngayon, this is the now kingdom and God wants you to become His citizen, His son, and His worker here on earth. Para hindi lamang po ikaw, ako, ang magiging kasama niya, katulong niya para palaganapin ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Gusto po niyang lahat ng tao dito sa mundong ito ay maging kawangis niya po muli. Maibalik sa kanyang kaharian. Nasaan ka sa pagkakataong ito? Are you willing to reorganize your faith nang sa gayon maging isa ka sa mga history maker sa panahon natin ngayon? And God wants you na maging katulong niya dito sa mundong ito para palangganapin ang mensahe ng kanyang kaharian. It's up to you. Ang kaligtasan po ng Diyos sa atin ay individual. Kung nakikinig ka ngayon at nanonood ka nito, tinatawag ka niya. At nasa iyo ang sagot kung tutugon ka. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito na ibinigay mo po sa amin upang mapag-aralan ang iyong salita. Ama, dalangin ko po, Lord, na i-bless mo po ang mensaheng ito, Lord. Ang teaching na ito, Lord. Nasa gayon sa bawat taong mga kapanakinig nito, Lord, ay magkakaroon ng malaking interest to know your kingdom, Father God. To seek your kingdom. For us to become a history maker sa panahon ito, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, O Lord, na ang mga tao, O Lord, ay maligaw ng landas, bagkos, Father God, ay makasunod sa kala, sa panuntunan mo, Father God. Tuloy, O Lord, na ikaw po ang mag-reveal ng mensahe ng kaharian sa mga tao, Father God, na makakapakinig nito. Nang sa ganyan, sila po ay maging interesado, Panginoon. Gawin mo pong channels of blessing ang YouTube channel na ito, Kingdom Influencer, upang maabot ang mga tao, God,
at maintindihan, maiparating sa kanila ang mensahe mo. Ama, maraming salamat po, and I declare healing sa lahat ng mga taong makakapakinig nito, Panginoon. I declare favor upon favor mula sa iyo, Father God. And I declare, Father God, ang pagbubukas ng kanilang kaisipan, paningin, O Lord, na sa gayon, Lord, maging handa po sila sa pagtawag mo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen.